Kung knockout ang pakay mo para manood, ito ang makakapag-satisfy ng cravings mo. Legit yan. Masasaksihan muli natin si Weljon Mindoro versus former Latino middleweight champion Dormedes Potes. Kinukonsiderang middleweight monster ang Pinoy na to dahil nakakahindik ang knockout power. Mga ospital lang yata ang matutuwa dahil nagkakaroon sila ng dagdag pasyente tuwing sinasaktan niya ng matindi ang kalaban sa ibabaw ng lona. Yung iba pa nga na trauma at hindi na muling lumaban pagkatapos ng mapait na sinapit sa bakulaw na Pinoy. Ikaw ba naman ang bombahin ng mga suntok na animoy maso na gamit sa pantibag ng simento? Talagang hindi ka na uulit. Sa mga panahong hindi pa nakatungtong ng US, pinag-aagawan to ng mga promoter. Nasa kanya na kasi ang bentahe ng pagiging future superstar kung usapang knockout dahil exciting panoorin at kumakalabog ang venue tuwing suntok niya ang dadapo. Lahat tayo mag-a-agree dito. Kaya tayo nanonood ng boxing dahil gusto natin makakita ng knockout. Kaya boy, ito ang in-demand ngayon. Nangangatog ang tuhod pag tuwing siya ang kalaban. Talagang mapapaisip kung worth ba ang perang maiuwi para sa pamilya kung mapapahamak ka naman. Willing magbayad at mag-invest ang mga promoter kapag ganitong boksingero dahil matik ROI. Kasi nga madali lang i-market. Ito ang maganda idayo sa Japan para testingin ang tibay ng mga Hapon. Si Bak ang tatamaan ng kanan, matik. Ngunit huwag kayong maging kampante kababayan dahil itong makakalaban ni Mindoro ay dating Latino middleweight champion. Isang veteranong may 12 years of pro experience, southpaw at halos magkasing tangkad lang ang dalawa. Titestingin niya di umano ang tibay ng Pinoy. Wala raw bisa, ang purong lakas lang kung hindi naman tumatama. Nako, yan din ang sinasabi ng mga nagdaang kalaban ni Mindoro at lahat sila ay namulat at pinagsisisihan. Take note mga kababayan, nitong June 2025 lang ang huling laban ni Mindoro. Grabe, halos walang pahinga ang mamang ito. Gutom na gutom bumaklas at kahit sino daw ay lalapain niya. Kapag nagtuloy-tuloy to, dadating ang panahon na mapapabilang na siya sa rankings para hamunin ang mga world champions. Ngunit bago yan, kailangan niya munang iligpit ang gatekeeper na to. Ang tanong, aarangkada ba sa 15 wins at 15 knockouts ang Pinoy? O baka ma-upset siya dito at tuluyang ma-expose? Yari, yun lang. Kaya tara, pakilike ang videong ito at ating panoorin o ikumpara para kayo mismo ang makakaalam kung legit bang knockout monster ng middleweight ang Pinoy na to. He is undefeated. His record, a perfect one. Give it up for Weljon Triggerman Mindoro. Okay, Weljon Mindoro versus Omar Munguia ng bansang Mexico. Parehong undefeated to mga kababayan ha. Himself before battle begins. Tignan natin. The very, very tough Omar Munguia. Tension in the air here at the Boeing Center. And we are underway round number 1. Ayan, Mindoro 13-0. Si Munguia naman 8-0 with 6 knockouts. At syempre si Mindoro 100% knockout ratio yan. By knockout, right? So he doesn't really have a lot of. Hihingi ako ng pabor sa inyo mga kababayan at paki-like po ng ating video para mas maraming kababayan pa natin ang makapanood nito at gumanda ang ating algorithm. Uy, pinamaan sa batok. Overhand right. Sadya ba yun? Mukhang hindi naman sadya yun. Back of the head. Foul. Kasi si Mindoro, early rounds pa lang, talagang aggressive. Gusto niya saktan yung kalaban. On in a fight. Yeah, those kind of shots can really mess with your equilibrium. Time in. Weljon Mindoro has to watch that for the rest of the fight. Good hook. Mindoro's just very, Diba may mga ganong counter na si Mindoro eh. He's easy, relaxed, and then boom! Very explosive, big overhand shots, big power, which is why you get those explosive, destructive knockouts that we've seen. Weljon talked about the strength of his training camp. Sparred with Kyron Davis, Caleb Plant for his Uy, last tinamaan ng fight. hook. Supposed to fight Armando Resendiz.
Resendiz, of course, fighting and Yung mukha ni defeating Mindoro, Caleb akala mo Plant, talaga si so JB Sukal eh. very sharp with that jab. Uy, grabe ang bigat ng kamay. From Munguia. Chill lang eh. Yeah, Munguia almost landed a good shot there. Bang! Body shot. Body shot. Oh, and look at that uppercut. Down goes Munguia. And he's hurt. Yeah, He twisted, is twisted his hand. severely hurt. He didn't He's see not that. going to Gapang beat the pre. count. That is Wala, it. di kinaya. Got started. My goodness. That was a big shot. And again, Isang minuto lang nakasurvive. Grabe itong Mindoro na to. Grabing Pinoy ito. Straight back squared up. You know, at least angle your body off, blade, Sobrang solid, di ba? blade yourself off a little bit. You know, with the point of your shoulder. If you're gonna go Napaiyak backwards si like that. Munguia. Undefeated kasi, napunit yung ano niya, record niya. Naghirapan niya yun eh. And tsaka, di ba, nag-i-expect sila na mananalo sila sa Pinoy. Kaso itong Pinoy na to, halimaw sa middleweight. Rocks still. He's out of it. Really out He of it. hit his head on the canvas hard too, guys. Pang! Uppercut na yun. Snap is always bad. Wala, halos walang pinsala si Mindoro. Pumunta lang dyan para kumubra ng pera. Against the legs. Falls almost into a crouch and he's gonna keep himself up. For your winner by knockout and still undefeated, well, John Triggerman Mindoro. O ito naman si Dormedes Potes, ang highlights nito. Nung naging champion to. Amigo Franklin y también a toda la fanaticada del boxeo. Diba? Panoorin natin, ikumpara natin kung ano nga ba ang magiging kahihinatnan pag nakaharap niya ang isang Mindoro. Pagkatapos ng laban na to mga kababayan, papanoorin din natin yung isa pang laban ni Mindoro at yung kalaban niya ay may hawig sa estilo ni Dormedes Potes para magka-idea tayo kung paano yung magiging resulta o ano yung magiging resulta kapag sila ang nagtapat. Parehas talaga ng estilo ni Dormedes Potes yun. Ha sido parte del buen desarrollo. Osorio, el Parang ano, puertorriqueño. bukas na bukas siya sa counter eh. Ahí, Y son 10. Hay que administrar las energías también. definitivamente. Naku, sobrang bukas niya sa left hook Ahí mga va, kababayan. sí, vaya moviendo a medida que el combate vaya Feeling ko subiendo. baka yun yung magpa-knockout sa kanya. Kasi matindi yung left hook ng ating kababayan eh. Está el árbitro que a muchos le ata libras. Donde es campeón el caballo bronco, en los Uy, movimientos. parang Mayweather ah, nag-shoulder roll. Bang! Grabe. Muntikan siya dun. Y corroboró con Isang solid lang Ay, natapama ay, sa bien panga ahí el nito. puertorriqueño, May pero la tendency na gente matutulog to na maaga. Hey, qué bien ahí, le rozó. Este es el round número 2. diba? Hey, qué bien, entró ahí. Diba? con su Sobrang mano bukas niya derecha, eh. lo hizo. Tinatamaan siya ng counter. Estamos transmitiendo a través desde el Barceló. Puede Puede suceder, partiendo. La gente que tiene alrededor. Ang bagal ng balik ng suntok niya. Sí. Pwedeng pasukan. Sí, Tiene que dejar buen piano, botes. Él sabe que tiene que cuidarse bastante de esa derecha. De hecho, ya lo sorprendieron en el round anterior con una recta que Sí. entró clarita, pero eso no le hace perderla como Combates. Although good contender to. Good workout to para kay Sí, Well John La Mindoro. verdad es que ha estado mucho mejor. Sí, porque si no se va a mantener a la distancia que le conviene a Potes. Osorio, pero el izquierdazo en forma de ópera a la mandíbula. Pero tingin nyo mga kababayan, di ba? Arriesgando. Ilang rounds kaya to? Magtatagal tong laban nila. También. Feeling ko ano eh, kayang tapusin ni Mindoro to within 1 round. Aporte de sintonía. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, Safe to say, within 3 rounds, pero tingin ko talaga pag binanata ni Mindoro, pinush niya, within 1 round, kayang tapusin. Roberto Durán. Lo Uy, mismo- tinamaan! ¡Ey, a la lona! Nag-cross yung se hook fajó nila, bien, grabe. había Bagsak. tocado bien con la derecha a la cara al colombiano. Osorio sí fue un golpe que todos lo vieron. Fue bien claro. Uy, ano yun? ¡Ey, cuidado! Está alegando que le están dando Tingin por mo, detrás. tatalab kaya yung suntok nito? Matibay yung Pinoy, di ba? Da la impresión de que está sentido en este mismo escenario. Recuerdo a bordo de un crucero del Nordic Empress. Había que ir a Puerto Rico. De los 4 tradicionales. ¡Ey! Buen golpe ahí de parte de. Sí. Bueno, un buen momento para con estos golpes. Y yo pienso Uy, que ya tinamaan está na naman. surtiendo su efecto. A la lona. Bagsak ulit. Otra vez. Lo que recupere el aliento, la respiración y luego ¿Qué pasó aquí? no fue un resbalón. Sa nakikita natin, tinatamaan siya pero tinatanggap niya. Pero hindi ako sure kung kakayanin niyang tanggapin yung suntok ng Pinoy. Que a alguien se le ocurra tener adelante. Esa. Kasi undefeated nga eh, yung last fight, undefeated nga yun eh. Pero wala eh, parang dinispat siya lang eh. Hindi na pinaabot ng second round. Mira. Nag-shoulder roll to ha. Oh, marunong din, may head movement din. Gumagalaw. Lo suyo con un upper de izquierda. Buen volado de derecha a la cabeza por el control. ¿Verdad que se ha preparado perfecta? Vamos para el último. A tirar todo. Entre el coro, pienso que. Tsaka kaliwete pala to mga kababayan ha. Tiene que tratar de buscar el knockout, pero qué bien. Decir que la pelea no iba por el título porque el otro sí hizo el peso y el otro. Recordamos que la Hiena Barrio no hizo el peso reglamentario. Magdalena, Colombia. Panalo, naging champion siya dito. Dormedes Potes.
And can Okay, hit. panoorin naman natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hawig ng estilo ng makakalaban ni Mindoro na si Diomedes Potes. He went rounds on him, got stopped in the last round. Early stoppage too, so normally he does take punches pretty well even from big punchers. Chris, you and I were talking about this off-air. Mindoro Hingi ako ng pabor sa inyo mga kababayan at para gumanda ang ating algorithm at marami ang makapanood ng ating video, paki-like po. Isang pindot lang ng like ng video at libre lang yan, di ba? And maraming salamat dahil nanonood ka pa rin. Pro Box TV. Guerrero landed another really, Also makes him very very susceptible in some ways. and there's a lot of opportunities for Dave Reed to take advantage of that, fighting at a distance. Naman ng left hook, di ba? Gusto niyang yumakap eh, kaso hindi papayag yung Pinoy. Grabe. Bang! One of the difficulties in combat, Sully, people get addicted to power. There's nothing more addictive than knocking a guy out with Mindoro. Well, yeah, but that's the thing with Mindoro. I think Mindoro also flies in looking for the power. A lot of fighters from the Philippines right now. Once you have a great fighter, just finished his era. Bang! Mga uppercut niya eh, nakakatakot. Uppercut there by Mindoro. Chris, you know something about that, right? You heard of that guy? Yeah, with Manny miles an hour. You can't find a single Filipino fighter who doesn't want to be like Manny Pacquiao. So yes, I agree, Chad. Mimicking that style. Grabe. But there's only Grabe, ayaw tigilan, pre. Bang! Right back on the. getting over those skis quite a Pag bit. siya tatamaan, talagang kinakain niya eh, yun, tulad nun. Di ba? Wala, napailing lang. Sabi ko sa inyo eh. Took off that lead hand. Pang heavyweight na tong gantong lakas eh. No reason I hear Teddy Atlas. You close your eyes and Bang! big, Nako. big right hand and down goes De Abreu. Extra seconds, Mindoro Nako, trying to bagsak swim ulit. another Iba to. knockdown. You get watch over those To hits. be saved by the bell in round number 2. Grabe no? Feeling ko talaga within one round lang yun eh, yung kalaban ni Mindoro na si Potes. Ganto yung mangyayari. Matindi yung sasapitin. Kaya sabi ko nga sa intro kanina, ospital lang yung matutuwa. Flying at you. 2 fists and a headbutt. Looking to step in and use power again. Grabe, ang bigat jab pa lang. Matalsik na yung ulo. Mindoro trying to make it 13 knockouts and 13 wins. Shot there on the inside. What a right hand! This is Nakakatakot. over! Wow! Nakakatakot. What a blast! He just got Ang started. hirap pumusta sa kalaban pag gantong Pinoy ang lalaban sa ibabaw ng lona. Your winner by knockout and still undefeated, Well John